Andiyan pala kayo. Okay. So, for today's video, welcome again sa ating bike build number 2. So, again, unboxing series ito ng mga parts na ilalagay natin dun sa upcoming na build natin. Na sa ngayon, secret pa kung ano ba yung binubuo nating bike. Para syempre, may idea na kayo kung ano yung bubuoy natin. Kung anong discipline, di ba? So, specific for gravel na use. So, gravel bike. Bakit ko ba naisipang magbuo ng gravel bike? Hindi ko rin alam eh. Very unpredictable talaga ng mga dinadaanan namin. Especially kapag napakalayo ng ruta. Hindi mo alam kung makinis lahat ng kalye at kung napakalubak ba niya. Or kung may mga dadaanan ba kayong mga gravel na ruta. Medyo naawa kasi doon sa road bike ko. Ayan, dito sa Factor. Pagka malubak yung kalye, grabe talaga yung dinadanas na hirap ng bike. Isa pa, recently, sobrang sumisikat talaga yung, yung mga gravel na races. And ako, as a biker, so medyo nakakapanood tayo ng mga vlogs about gravel riding, gravel races. Medyo nagiging, ko talaga, curious ako. Although dati kasi, nag-join naman tayo sa mga mountain bike na events, mga trail. Pero parang medyo kakaibang discipline kapag gravel bike na race. So, medyo interesado talaga ako doon. And hopefully, once na mabuo na natin itong ating bagong build, interested tayo makasali doon. Hopefully, makasali talaga tayo doon. Kaya lang, tanong, aabot ba yung bike natin? Baka mamaya, hindi umabot. Puro tayo unboxing, di pa pala kompleto yung parts. For today's unboxing, medyo marami tayong i-unbox pag sasabay-sabayin na natin. Sobra talagang special tong i-unbox natin today. Sobra. Ito na, huwag natin patagalin. Yung una nating i-unbox. Hindi unboxing ito kasi wala siyang box eh. Ito. Zip Service Course SL. So again, nabili ko siya sa Life Cycle sa Makapagal. Yung Makapagal, ang dami na yung kinikita sa akin. Alam mo ng freebies. Okay. Ang diameter nito ay 27.2 mm. Grabe, carbon. Kaya medyo may kagaanan siya. Pero mabigat sa bulsa. 40 centimeters yung haba. Tapos, meron siyang offset. So, meron siyang 20 mm na offset. Actually, nung una, ang bala ko sanang bilhin, yung zero offset na lang. Kaya lang, yung Factor ko kasi, meron siyang 25 mm na offset. So, baka kasi sobrang manibago ako kapag zero offset yung ginawa ko. Tapos, yung clamp ng ng saddle, ganito yung itsura. Para siyang kamukha nung sa Merida ko. Yan. So, yung kulay niya ay matte with stealth color na decal. So, meron siyang decal, pero stealth yung color. Hindi ko masyadong type yung kulay puti na decal. Masyadong nagsusumigaw yung zip. So, yung carbon niya, ang tawag dito ay unidirectional carbon. Actually, pag sinilip mo sa loob, mas makikita mo na yung na-carbon talaga siya. Dito, hindi masyadong emphasize eh. So, ang weight nito ay 233 grams. Grabe, ang gaan. Aluminum 7075 yung code nung clamp niya. So, dinesign talaga ito for shock absorbing. Siguro perfect na na combo din na maganda yung saddle mo and then shock absorbing yung seat post mo. So, matatranslate yun dun sa comfort during riding. Hindi mo siya makikita agad sa unang tingin eh. Pero pag tinitigan mo pala siya, may direction yung unidirection yung weave ng carbon. So, meaning, hindi siya kamukha ng yung ibang weave ng carbon na parang naka-cross, criss-cross or something. Ito isang direction lang. So, unidirectional yung carbon niya. Okay, so dito pala may indication ng minimum na insertion. Ayan. Yan, mga 10 centimeters. Alright, so doon na tayo sa next na i-reveal nating item. Alright? Nung nakita ko to sa life cycle, actually, nung una ko nakita, talagang nagandahan na talaga ako sa kanya. So, hindi ko akalain na mabibili ko pala siya. So, talagang pinag-ipunan lang natin. Nag-scout muna tayo. Ang strategy natin, medyo nag-scout muna tayo ng mga gusto nating bilhin. Nung ready na yung pambili, tsaka natin binili. Eto na guys. Zip SL Speed Stem. Hindi integrated yung binili natin na handlebar. Siguro natatanong nyo, bakit? Why Zip? Kung tutusin, meron namang mga DEDA, Pro, Vibe. So, maraming ibang options. So, actually, yung Zip kasi, ang totoo nito ay lifetime yung warranty niya.
So, if ever na magkaroon ng crash or ma-damage during use, lifetime yung warranty niya. So, papalitan ni Zip ito. Kailangan doon ka bumili sa mga legit na sellers, di ba? Para talagang may warranty siya. So, ganun ulit yung kulay niya, matte carbon. Tapos, yung decals niya, stealth yung color. Tapos, meron siyang aluminum na faceplate dito, sa harap. So, nalaman ko lang din dun sa life cycle na ito palang faceplate, pwede mo itong tanggalin. Buong front, tatanggalin mo. Ang ipapalit mo, faceplate din. Then, meron ng nakadugtong na Garmin mount or by computer na mount. So, yun nga lang, medyo mahal din siya pag binili mo. Medyo hesitant pa akong bilhin yon. Ang bala ko, gamitin ko na lang yung Garmin ko na mount. Then, doon ko siya ikaklamp sa handlebar. So, ganun yung plano ko para medyo iwas gastos muna. Okay, so yung length nito ay 110 mm. So, para mas maganda kasi yung forma pag medyo mahaba yung stem. Kaya, tingnan natin. So, kung magkakaproblema naman ako sa comfort later, baka sakaling makuha siya sa some adjustments. So, we'll see. So, yung angle pala nito ay plus minus 6 degrees. Yung weight niya, hindi ko matimbang yung actual na weight kasi walang battery yung natin, yung pantimbang natin. Pero kapag 100 mm yung stem, 123 grams. So, meaning, mas mabigat ng konti sa 123 grams to. So, siguro mga around 135, baka mga ganun. So, available yung length nito from 90 mm hanggang 120 mm. Kaya lang pagka 120 mm, parang exage na masyado, sobrang haba na. Baka mamroblema na ako sa comfort nun. So, kaya dito tayo sa 110. So, ito pala, yung sa steerer na clamp ay 1 and 1/8 inch. So, yung color finish niya, ang tawag dito ay natural carbon. Hindi siya yung unidirectional na kamukha nung sa seat post eh. Kakaiba siyang weave. Ang ganda. Pag malapitan mong tiningnan, parang yung alo ng tubig. Ganun. So yun, so depende sa comfort na gusto mo. Pwede mo siyang i-mount ng nakaganito or nakaganyan. Nakatingala. Alam, pangit pag nakatingala, di ba? So, ang isang medyo mako-comment ko lang dito sa Zip products, no? Ang mamahal ng items niya, pero yung packaging, parang medyo tinipid. So, imagine itong seat post. Bare lang na ganyan, no? Open lang, wala siyang box. So, yun lang yung medyo nakulangan ako ng konti. Pero ang problema kasi doon, pagka ginandahan yung packaging, yung box niya, nilagay sa magandang box, baka mangyari, pati yung presyo niya, tumaas. Kasi syempre, iba na yung magiging shipping na scheme niya, di ba? So, magko-consume ng malaking space kasi yun pagka shinip. So, baka yun yung isang tinitingnan nilang angulo. Walang amoy. Hago na natin. Eto na. Excited na ba kayo? Commercial muna. Alright. So, Zip SL70 handlebar. Aerobar to guys. Grabe. So, ito yung box niya. So, ito yung binabanggit kong comment ko sa mga box ng Zip eh. So, masyadong exposed. Hindi ko mukha nung ibang box na sarado talaga yung box. Kunwari, nakasabit siya sa bike shop, hiniram ng customer, baka magasgasan niya. Yung reach niya, 70 mm. Yung center to center niya ay 40 centimeters. Yung drops niya, 128 mm yung drop. Tapos, meron siyang 10 degrees na parang offset eh. So, yun, ang tawag dito ay wing-shaped top bar. Di ba? Parang wings. Okay. So, isang na-observe ko dito, kung for example, gusto mong humawak sa drops. So, hindi tatama yung wrist mo dito sa top bar. Di ba? Malayo siya. So, yung laki nito ay standard naman siya, 31.8 yung diameter. Tapos may internal routing siya. So, kapag nagbalot ka ng bar tape, hindi bubukol kasi nakatago siya. May dalawang butas, isa sa brake and isa sa shifter. So, yung carbon niya is unidirectional, gaya nung sa seat post natin. So, again, ayoko kasi nung puti na parang nagsusumigaw yung brand eh. So, ito, stealth color siya.
So, gaya ng ibang handlebar, may measurement dito para mai-align mo yung magkabilang side ng STI. So, yung ganitong forma ng handlebar can save around 6.4 watts. Okay? Kasi nga aero siya. Siyempre, ang mga carbon kasi, di ba? Known yan sa pagiging stiff. So, wala siyang masyadong flex eh. Kasi pang race talaga siya. So, hindi natin alam kung ano magiging performance nito sa gravel route. So, malamang pasakitin ito yung braso ko. Ngayon, siguro matatanong nyo, bakit gravel ko pala siya ilalagay or gravel bike pala bubuuin natin? Bakit ganito yung binili ko? Gusto ko kasi siyang i-setup din na pang ano talaga, pwede rin na pang patag. Hindi lang talaga purely na gravel. So, as much as possible, pag dinala ko siya sa patag, together with other bikers na kasama natin, so, makakasabay pa rin tayo. And isa pa, gusto rin natin na medyo gumaan yung bike eh. Kaya binibila natin ng magandang components, magandang parts. Alright guys, so, kung meron kayong questions about dito sa mga pinagre-reveal natin, yung mga pinag-unbox natin, so mag-comment lang kayo sa comment section ng video na to. And kung itatanong nyo yung price, huwag nyo na itanong. Basically, yung price nito, makakabili ka na ng maganda-gandang road bike. Makakabili ka na rin ng maganda-gandang carbon na wheelset. Siguro, in summary, hindi biro yung price, di ba? Hindi biro yung price niya. Kasi, pero ang kapalit naman nun, yung mga may lifetime warranty siya, tapos magaan, and of course, syempre, legit talaga siya, and tested kung anong test yung mga kailangan niyang pagdaanan. So, quality-wise, wala kang problema. Tapos, isa pa, syempre, yun yung gusto mo, di ba? Pinaghirapan mo rin and pinag-ipunan mo para mabili mo siya. Di ba? Thanks for watching. This has been Aris Manalad from Aristocrata Studio. See you again on our next upload. Guys, yung next upload natin, matindi. Ako na nagsasabi sa inyo, matindi yung next na i-upload natin. Kaya, stay tuned. Mag-subscribe na kayo. Mga 2 or 3 parts pa yung mga i-upload natin, kaya i-on nyo na yung notification bell para updated kayo lagi pag nag-upload tayo. Okay? Thank you. Ang dami ko nang sinabi. Bye-bye.